Sa pagkakaaresto nitong co-accused ni Harry Roque sa kaso nga na human trafficking na may kaugnayan sa sa Pogo operation dito sa atin, nako, paano daw kung ito ay magsalita? Magsalita laban kay Harry Roque. Magandang anggulo yan. Yung ganyang tinitignan ng marami nating o ng mga investigators ay isang posibilidad talaga na magsalita ito laban kay Harry Roque. Ano kaya ang pakiramdam ng isang Harry Roque dahil nauna na po na masentensyahan nga yung kanya ring co-accused na si Alice Goo ng separate human trafficking case at ang kanyang parusa ay life sentence. Yun lang. Hindi bailable, non-bailable etong ganitong klaseng kaso. Kaya etong si Harry Roque patuloy na tumatakas sa batas. Pero sa tingin ko, very soon ay mapapabalik din ng Pilipinas atong si Harry Roque para nga harapin ang hustisya, para nga humarap sa kanyang mga kaso at managot sa batas. Etong pagkakaaresto dito nga sa co-accused ni Harry Roque, ito daw ay malaking tagumpay, sabi ng CIDG. Dahil nga marami pa ang at large at posible nga na marami pa rin ang dapat kasuhan dito sa operasyon na ginagawa nga ng CIDG laban sa mga Pogo o laban sa operasyon ng Pogo. Ito daw nakahuhuli lang, ito daw ay yung namamahala sa loob ng operasyon ng Lucky South 99. Siya daw yung nananakot at nagtutorture sa mga Chinese Pogo employees na gustong tumakas at tumiwalag sa kanilang grupo. Yan daw ang kanyang trabaho. At sigurado alam din daw ito ni Harry Roque dahil parehong akusado, pareho ng kaso itong mga ito, kasama si Alice Goo at yung isa pa si Cassandra Ong na at large or mukhang hindi pa rin nahuhuli. Kung sakali na makauwi ng bansa itong si Harry Roque, ay siguradong mananagot sa batas. Itong mokong na ito na hanggang ngayon, wala nang ginawa kundi manira sa ating gobyerno at ng nasa Malacanang para isipin ng publiko, para isipin pa rin ng mga diehard na siya ay binabanatan lamang dahil siya ay kaalyado ng mga Duterte. Ang lala ng kaisipan na itong si Harry Roque. Pero sa puntong yan, ang niloloko na lang at ang binubudol na lang ng mga katulad ni Harry Roque ay yung mga diehard, yung mga DDS na baliktad na ang kaisipan.